darating sa ganitong
Magandang hapon, good afternoon sa ating mga ka-senior at magiging senior pa. Nandito na naman tayo sa ating tinatawag nating 3 o'clock habit, alas 3 ng Martes and Biyernes. At ngayon sa Martes si Chuck Manansala ang host, pag Biyernes kami naman ni Girly ang co-host. At pag sa Martes, yung senior sa panahon ng COVID ang in charge ng pag-invite ng guest, pag-decide ng topic, ganon. A lot of it is sa mga issues, mga advocacy. Pag Friday, ang sponsor ay Education Network Philippines. Kaya ang focus is adult learning. Pero siyempre, nagsasalimbayan naman ang topic. And common sa lahat, ano mga concerns ng senior, our health, our survival, mga ganyan. Nung kami nagpaplano ni Girly sa Friday na ito, sabi, sino kayang matawagan nating maimbita tungkol sa health, wellness? Dinagdag pa ni Girly, pati beauty raw. Siyempre. Si Helen. Sabi niya, sana available siya. Naalala niya ako nung beauty ang pinag-usapan? Okay. Oo. Nauna na ang beauty kaysa wellness. So tama-tama po tayo. Maraming salamat at pinaunlakan tayo at available si Helen Alejo Reyes. Mamaya papaliwan natin yung kwento. The special circumstances na nandito siya. Na live na live yung topic. Hindi lang paano alagaan ang sarili, kundi paano alagaan yung iyong kasama sa bahay. Girly, i-greet mo muna sila. Ito na naman ang aming senior at ngayon makaganda ng ating pag-uusapan kasi bago sa lahat kailangan nating pakilala ang pinaka-fabulous nating healer today. Pag narinig pa ninyo ang kwento niya, iisipin namin paano niya na-maintain ang kanyang glow. Wow! Lighting! Hindi. It emanates from inside. Naman. Kaya sabi na, innate wisdom, may innate beauty rin. Okay, so again, let's welcome our very special guest, si Helen Alejo Reyes. Sabi ko, ano nga yung company mo? Ancient Healing pala. Kasi ako'y na-introduce ni Girly sa kanya nung bumili siya ng iba't ibang mga ganon. And pwede bang, Helen, for people who don't know you, or even people who know you but don't know you fully, magkwento ka ng konti lamang tungkol sa iyong sarili at bakit ka nagkaroon ng interest dito sa Ancient Healing? Okay? Thank you, and good afternoon everybody. Alam mo, minsan napapansin ko kapag habang tumatanda, napakahirap sagutin yung tanong na sino ka? And tell something about yourself. Pero I can describe myself as someone who always been development oriented. Dahil after school, NGOs na talaga ang inikutan ko. And with that, napunta doon sa entrepreneurship. I am part of the people who set up 70s Bistro. Siguro mas marami sa tropa natin ang makaka-relate doon sa 70s Bistro. So in 1992, we set up 70s Bistro. Until now, it's still there. And I set up a lot of other entrepreneurial corporations and companies and initiatives, both developmental and social enterprises. Hanggang sa dumating sa situation na I had to stop my career. Quote-unquote career, no? When we say career, trabaho, negosyo, sa labas ng bahay, and had to be here at home and take care of my husband who has health challenges. Maraming health challenges talaga. Kaya kailangang i-full-time yung support sa kanya.
My husband is Regent. I-spell out mo lahat yung mga yun. Ang habang listahan, ano? Mahabang listahan. My husband is Attorney Regent Reyes. Kilala rin niya ng maraming mga kasama natin sa NGOs at saka mga kasama natin sa 70s Bistro. And he's a lawyer. And he's still practicing his teaching in the PUP. May consultancy pa siya. And he's very active. Although, ang health challenges niya medyo mahirap. Very complicated. May chronic kidney disease siya. Under dialysis na siya 3 times a week. And doon sa lahat ng nagsushoot up na mga sakit coming from early diabetes, andyan ang heart disease, ang mga, syempre kidney disease, yung nerve problems, kaya siya nagkaroon din ng problema sa mata, nabulag siya, nagkakaroon ng problema peripheral vascular disease, kaya nagkakaroon ng mga infections sa various parts of the body, especially yung mga limbs. Kaya ngayon, hindi na rin siya nakakalakad, kaya wheelchair bound na rin siya. Tapos, he's blind in one eye, tapos maraming sa puso, marami. Pag lahat na yan, nagsama-sama, everyday, parang lagi kang merong aabangan na kung ano yung mangyayari. No? Either may sasabog na major or merong everyday na pains and irritations na mararanasan when you are already in this point of chronic kidney diseases, kung mararanasan na yan. So naandoon sa punto na yon, kaya I had to really give up everything and support him 100%. Here at home, be an effective caregiver. Kasi mahirap naman na absentee na wife na hindi mo nakikita talaga buong-buo kung ano nangyayari every minute sa asawa mo, lalo na kung ganoon ang situation. Now, in fact, sabihin ko na ba, in fact ngayon, kaninang madaling araw, wala pa kaming tulog. Kaninang madaling araw, sumisigaw siya ng matinding pain dito sa right hand. So nagising ako. Hanggang nagsunod-sunod na yung pain na yon. Tapos kasi maghapon kahapon ng loose bowel movement and nilagnat siya. Kaya kanina I had to bring him to the hospital and be observed, and tamang-tama dialysis session niya ngayon. And let's pray na yung situation niya ngayon ay yung usual lang namin na mga sitwasyon ng mga admissions and confinements and nothing na may kinalaman doon sa current na pandemya natin. So nandun siya, iniwan ko muna siya sa hospital kasi hindi na ako pwede pumasok. So sabi ko, bala ko na kanina tumawag. Sabihin ko sana, mag-plan B na kayo. Pero since gano'n naman ang situation and what we are going to talk about is exactly ganyan. So maganda ma-share natin doon sa mga kasama natin, mga ka-senior natin. Existential lang natin. We will ask discussion. The whole security to send healing. Yun raw ang unang point ni Girlie, Yes. Sino man kayo, ano man ang paniniwala nyo, please Live. offer your energies, your healing energy, your prayers, no? Tama-tama, biro mo nandito si Helen, her mind and heart will be shuttling back and forth. And ang whole point naman natin, other than the very personal elements, ano yung ma-share nating lessons? Yes. No? Yung nga, hindi lang what are the healing practices you have researched over the years, but including yung binanggit mo towards the end ng ating preliminary, how do you take care naman of the one taking care? How to make sure that and hindi lamang yan in relation to health, but all our other concerns. So, yun ang mga pag-uusapan po natin in the next. Tama, kasi ang ganda ng mga slides na pinrepair mo, Helen. Ang ganda, pinaganda kaya ni Kuya Ed. Kaya ito talagang live at talagang very valuable kasi ngayon hindi lang tayo nag-i-inform sa mga tao. This is a very valuable resource para maintindihan nila yung mga
aralan mo, Helen, lalo na everything can heal. And there is so much in every one of us that can heal. Diba? So sige, Yes. yan ang pinakamagandang intro na, including ikwento mo bakit ka nagkaroon ng interest, anong ginawa mo, but we will start already even while you're talking, sharing sa screen ng inihanda po niyang slides na nirito okay na ako para dinagdagan ko ng kulay. Yes. Ayan. Makikita ko, no? Makikita ko kasi di ko ba... Ayan, okay. Kita mo na. Ayan. Ancient healing. Kwento tungkol sa pagbabalik Aming. sa sinaunang pagpapagaling. Welcome, Helen, and thank you for being generous to share yung insight mo over these years to all of us. Okay. Thank you. Just cue Okay. me and papalitan yung slides. Sige, thank you. So, kaya natin sa kwento tungkol sa aming pagbabalik sa mga sinaunang pagpapagaling. This is very important kasi yes, Ikaw yung... meron tayong magandang industriya sa medisina na naandyan na, pati ang ating parmasyotika, pero sa dinanas namin, ang isang na-realize ko is, it is not always enough. Kapag pagdaanan natin ang napakaraming health challenges, you will always Isang team keep on naman looking na for nasa various isang, options community. on how to support your loved one into feeling well and feeling better, be healed, and be whole as much as possible despite their conditions. So as I mentioned, my husband has been having this health challenges since 10 years ago and under dialysis for more than 5 years. And with salimbayan na iba't ibang mga klaseng sakit. Ang current na practice natin ng medisina kasi ngayon is very specialized. So merong doktor sa puso, may doktor sa kidney, may doktor sa mata. Now, when we consult with them, minsan hindi na masyadong nakikita yung kabuuan ng kalagayan ng pasyente. At kahit yung mga gamot na nire-reseta, later, kapag na-compile mo na sila lahat at nabuo mo na after consulting with all our specialists, magkakaroon ng mga conflict. Kasi walang isa na nag-oversee ng kung paano minanage yung pasyente in a holistic point of view. And not only on the physical level, pero syempre, hahanapin mo rin sa mga professional, if it's not too much, maybe it's not really their role, pero hahanapin mo rin habang naando ka sa sitwasyon na yan yung emotional support, di ba? Yung spiritual na support. Yung, I remember, yung first time na sinabi sa amin, binalita sa amin ng doktora na, okay, may chronic kidney disease ang asawa mo, kailangan na niya mag-dialysis. Para sa kanila kasi, that's everyday. Di ba? Pero sa ating merong mahal sa buhay na biglang mag-undergo ng dialysis, di ba? Nakaka-shatter yun life-shattering yun Ganoon. Parang, what? Ano na mangyayari? Parang laging parang katapusan na ng quality of life yung bigla ka na lang mag-dialysis ang isang mahal mo sa buhay. And wala kang maramdaman na sa ko, pwede bang merong ibang paraan? Wala. Yan na yon. Kung hindi, mamamatay siya. I-flash natin yung mga conditions para makita nila yung kaya kailangan ng holistic dahil arami-rami. Yung second slide mo, ano? Okay, sige. Yes, thank you. Yan. Pamilya. Ayun, tama. Buti na alala mo yung slide ko. Koreado na niya. Yan. For example na natin yung sa sitwasyon namin. Yan yun. Isang tao, ganyan ang kondisyon. See? And hindi mo alam kung yung iba dyan ay brought about by management or mismanagement or effects ng ibang mga gamot na naibigay sa kanya. Hindi ko alam.
please don't misunderstand me. Hindi natin sinisiraan. Very important sa amin yung allopathic medicine. Okay? Yung modern medicine. They are very important. Lalo na ngayon yung mga health workers natin, yung buhay nila itinataya nila para sa kapakanan ng ating mga kababayan na nasa ospital. Pero mapapansin mo minsan yung kakulangan ng ganitong practice sa allopathic medicine while you are already in this situation. Kaya let this be a constructive na observation sa kanila na makita nila yung perspective ng pasyente at ng pamilya ng pasyente. Okay? So with this, maganda yung next slide mo about bakit ka bumukas ang isip mo diyan, no? Yung binanggit mo na ang challenge maliban sa health challenges, itong pangalawa. Yan. Yes. Oo. When you're already there, hindi mo na alam kung ano mararamdaman mo, yung pasyente mismo at yung pamilya. Especially halimbawa, sa ngayon, pinag-uusapan natin partner, di ba? Yun yung topic natin. Mag-asawa na tumatanda na, di ba? Tapos dumadating na sa ganitong punto, kahit hindi pa matanda. Pag nandiyan ka na sa sitwasyon na yan, andyan na yung takot. Ano mangyayari? Dahil hindi ko alam kung ano gagawin. So, syempre, magbabase tayo doon sa sasabihin sa atin ang kinokonsulta sa atin. Magkakaroon ka na ng feeling of hopelessness. Lalo na kapag hindi mo nakukuha ng buong buo yung kinakailangan mo mula doon sa kinokonsulta mo. Marami kang mga tanong, hindi masagot. Di ba? Tapos hindi ka naman pwede magpagdebate dahil sila nga mas matalino tungkol dyan. Di ba? Hindi ka pwede magmarunong. Hindi mo pwede silang suwayin. So, but you know you need something more. So, may feeling ka na napaka-hopeless, napaka-helpless mo. Parang ano na gagawin ko? Ba't wala akong magawa? Ano na ang gagawin ko? Diba? Lalo na kung walang pera. Diba? Yung economic. At saka kung may pera ka man, hanggang saan naabot yung pera ko? Alam mo naman yung healthcare system natin. Diba? So, with all this, we feel so disempowered. And that is even worse than having may sakit or deceased. Yung feeling na disempowered ka. So with this, sabi ko, sa halip naman na magmukmuk ako, di ba, na umiyak ka, na ano lang, it opened my mind. Anong gagawin, di ba? I'll do something about this. So it opened my mind, and sabi nga nila, pag binukas mo ang isip mo at puso mo into wanting to do something, and achieve something, the doors will be open. Okay. Kaya marami mga tao, mga impormasyon, mga libro, mga pangyayari Sorry na. na nagbigay Okay lang. Okay lang yan. No? sa akin ng ganoong feeling. Dahil ayaw natin mangyari ang disempowerment sa atin. Mahirap sa loob. Sa medical point of view, itong definition na to ay from a medical dictionary. Disempowerment means the forcible denial by one or more persons in a position of power over the rights and choices of another person or group. So, nagkataon lang na mas pa na ang attitude, sabihin na natin, ng current practice ngayon, professional practice in the medical industry is, kung ano sinabi ko, wag mo nang questionin. Kung ano yung sinabi ng doktor mo, wag mo nang questionin. At wag ka nang, minsan pag nagtatanong tayo, naiinis sila. Talagang pinapakita nila yung kanilang displeasure at saka yung pagka-insulto kapag tayo ay nagtatanong. Tama. But it's just because we want to understand, di ba? Para malaman natin what to expect, what else can we do, and sometimes also to challenge. Kasi hindi rin naman sila perfecto, di ba? To challenge and also, not to challenge na pagdebate, but also to contribute into wanting to know what's happening and ano pa yung pwedeng management na pwedeng mapagtulungan.
So, an example is withholding from a patient relevant information and or excluding that person from decision making about emotional, physical, intellectual, social, economic, or cultural aspects of the life of the patient. So if ever na meron tayong makontribute sa medical industry, sana sa mga bago mga doktor natin ngayon, na pinagpapasalamat natin, dami mga doktor ngayon na talagang very passionate sa kanilang Profession. oath, di ba? Itong portion na ito, na how can they help empower the patient and the families of the patient para magkatulungan doon sa kung paano mapapabuti yung buhay nung pareho nating gustong matulungan. Ayan no, emotional. It is not, hindi tayo parang isang kotse na tinignan kung ano sira at may mekanikohin. Minsan hinahanap din, if maybe it's too much from them or to ask from them also. I don't know how the system should be, but hinahanap ng pasyente yung emotional. Oo i-dialysis na siya, pero ganito yan ganito, ganyan, ganito. Hindi yung, dialysis. Wala nang ibang paraan. Okay? Intellectual, make them understand para maintindihan din kung ano yung management na gusto mong ibigay. The social aspect, economic, lalo na, di ba? And anong pwede pang ibang mga paraan na matulungan yung pasyente sa kakayanin ng kanyang pera. And cultural aspects, iba-iba rin tayo ng mga paniniwala. So ito, portion na ito yung as the family of a patient and the patient themselves. Ito yung maaring sana magandang magawa natin ng sistema o struktura para, naalala ko na si Dr. Adams ba yun, yung pelikula? Merong mga ilang mga Dr. Patch, yeah. Na parang tinry niya na ganoon. Minsan, iniintindi ko rin yung mga doctors, they are already very stressed din Then every day they see sickness, every day they see diseases and death. And sometimes they have to be jaded. At kailangan proteksyonan din nila ang kanilang psyche from all these deaths and sickness and diseases. Kaya siguro nagiging ganon. Naintindihan ko rin Kaya siniisip ko, ano yung pwedeng paraan na magkaroon ng ganong klaseng side support. Anyway, yun yung isang insight yun ang about talaga it. nagbukas. Talaga questions, no need talaga. So, iano mo ngayon, discuss mo yung mahalaga yung sinabi ni Helen na wag namang isipin ng iba na ito'y parang alternative versus conventional, ancient versus modern. Actually, we are talking of complementariness at saka a more holistic approach. So, i-flash natin yung second slide, yung fourth slide mo na, kaya nilagay ko parehong kulay para wag nilang sabihin, pinagbabangga natin ang allopathy at naturopathy, no? Ang ganda, very symbolic yung kulay. May unity, ganda. Baka talaga. Anyway, okay. Maraming pwedeng definitions, no? Pero pinili ko na lang ito para ma-contrapose. Not para hindi pagbanggain, kundi para makuha natin yung ating magiging analysis about this. So, when we say allopathy or allopathic medicine, ito yung alam nating medisina ngayon, yung science-based, may doktor, may specialista, alam kung ano yung itsura ng puso, ano yung workings ng ating organs, ng ating mga systems. Yan yung tinatawag nating modern medicine. At saka ang ginagamit nilang paggagamot ay either surgery, kung kailangang may gawin doon sa mismong physical structure ng pasyente, or kung sa workings naman and functions of the body, medications, which is usually pharmaceutical remedies or pharmaceutical medications. Yung mga gamot na binibili natin sa butika. So, yung mga gamot usually na ginagamit ng ating allopathic medicine para magkaroon ng kaalwanan yung pakiramdam ng pasyente o mapigilan ang kanyang pagkamatay, ang mga paraan ng mga medicine to ay yung to suppress something. Halimbawa, alpha and beta blockers, di ba?
para merong makorek sa isang parte ng katawan, merong ilang mga chemicals o ilang functioning na kailangang i-suppress o i-block para maging okay ito. So usually yan yung mga paraan ng ating paggagawa ng mga gamot na pambutika o pharmaceutica. Yan. Para umayos yung pakiramdam. Dahil ang gusto nila, umayos din ang pakiramdam nung hindi mamatay ngayon. Diba? Yun yung objective ng ganitong pamamaraan, yung allopathic medicine. Tapos ngayon, mas specialized na. Unlike before na general, ngayon mas specialized na ang ating mga doktor. Okay? Meron namang isang branch ng pagpapagaling, ito yung naturopathy. Na ngayon ay tinatawag ng complementary and alternative medicine, pero nung sinauna, ito ang mainstream. Kasi wala pa itong modern medicine, di ba? Pero since mayroon ng modern medicine, ang ginawa ng alternative or complementary, yung dati at sinaunang pamamaraan, which is naturopathy. Ano naman yung prinsipyo ng naturopathy? Ito yung medical system or paraan ng paggagamot na tinitignan yung kabuuan ng sistema ng isang tao. Hindi rin disease-based, kundi mas tinitignan kung ano yung nararamdaman at ano yung pwedeng nangyayari sa loob ng functioning ng kabuuan ng katawan ng isang tao. So merong tinatawag dyan na mind-body intervention. Maraming mga paraan ng naturopathy. Dahil paniniwala ng naturopathy, ang katawan ay ginawa para mag-self-heal. Kaya niya mag-self-heal. Kailangan lang siguro kung nagkaroon na ng depresya ay matulungan yung self-healing capacity ng katawan para magtuloy-tuloy ang kanyang pagiging buo muli. Kaya meron mga tinatawag na mind-body interventions. Andyan yung tayo ay nagme-meditate kasi parang nare-relax. Pag-relax, mas gumaganda ang function. Biologically based treatments, halimbawa, yung sariling paraan niya ng paggagamot, ginagamit ang mga herbal medicine, kinukuha ang properties ng mga halaman, ng hayop, at ng mga minerals para gawing gamot at i-ingest or ipahid para mag-push yung functioning ng body para gumana uli ang self-healing capacity ng katawan. Meron mga manipulative and body-based methods. Yan yung hilot, yan yung chiropractic, yung merong dinediretsyong mga liko, yan yung mga ugat na inaayos, ganyan. At energy therapist na ang una nating makikita dyan, yung una nating nakilalang energy therapist sa acupuncture kasi yung kaya ng energy ng katawan ang pinapaayos niya ang flow, reflexon, acupuncture, acupressure. At ngayon mas dumami na mga Reiki, ayan, lahat ng may sound energy, sound and frequency healing, dowsing, lahat ng may kinalaman sa pagkuha ng powers o kapangyarihan o kakayanan ng energy o frequency na siya ring tayo para matulungan na mabuo muli ang functioning ng ating katawan. Kung nasira man natin ang functioning ng ating katawan sa course ng ating pamumuhay. Rami-rami nga, sabi mo, I think sa next slide mo, paano ba? Alin dyan ang susundin at nag-effective? Yan ang diskusyon natin ngayon eh. Ang maganda rin, hindi ito theoretical lang, kundi maliban sa research ni Helen, sasabihin niya, eto pinurbahan ko, it works this way. Kasi nga, ang attitude natin, hindi yung pinagsasabog, pinagbabaga, ito lang, hindi pwede yung isa, kundi, pero let's test it, alin ng in our experience, but also dahil tinatanong nga namin siya, hindi ka naman nag-aral nito dati. Sabi ay kailangan na, kaya nag-research ako kaliwat kanan na dyan sapagkat kailangan talagang maunawaan ko anong pwede. No? So, I think we can go to the next slide na tanong mo,
Which war? Kaya, Binuksan mo nga ang door. Ang raming pumasok. Alin yan? oo. Lalo na ang internet, di ba? Ang YouTube, kung ano-ano na talaga sasabihin natin, nauso ang apple cider vinegar, lahat tayo nagsuka, nauso ang luyang dilaw, nauso ang syempre, yung Eric. turmeric, yan. Lahat yan may mga kanya-kanyang galing. Sa totoo lang, lahat yan, kaya nga naandyan yan eh. Dahil talagang merong nakitaan ng galing yan ng ilang mga tao at maraming tao. Kaya lang minsan malilito na tayo. Ano ba talaga ang gagamitin natin dyan? Diba? Minsan, nagluyang dilaw tayo. Nung tingin natin, after 3 days na hindi umepekto, ay hindi palagay ko mag-apple cider vinegar ako. Ay hindi palagay ko ganito, diba? So, kung hindi natin naiintindihan kung ano ang prinsipyo ng pagpapagaling, para rin tayong para rin tayong pinapunta sa isang butika na pagkarami-raming gamot na hindi natin alam kung para saan yon at hindi mo alam kung anong itetake mo at anong makabubuti sa'yo at makasasama. Tama. Huwag tayong maniwala na pag yan ay halaman o halamang gamot ay walang overdose. Na pwede mong pagsamasamahin yan at pwede mong inumin yan ng as much as you want. Because plant properties as medicine are very powerful, kaya nga sila nakakagamot eh. Di ba? Kaya kung abusuhin natin at hindi natin aralin, hindi rin makakabuti sa atin. The same way na hindi natin basta-basta pinaghahalo ang mga pharmaceutical medicine. Kaya kailangan din pag-aralan natin at alamin. Madaling, kung gusto natin alamin, malalaman natin yan. At may konting adventure. Magre-risk ka ng konti, susubukan mo sa sarili mo. Di ba? Kasama yan. Tama. Mm-hmm. Ano ba, sige, matanong ko lang, Helen, kasi sinabi mo na kung bakit ka nag-aral yan gusto. Kailangan talaga. Can you trace back, kailan ka ba nagsimulang seryosohing manaliksik rito, i-testing, later naka-develop ka pa ng mga preparations? Oo. How many years are we talking about na nakatuto Oo. ka? Siguro mga 3 years na rin yata, pero tung last year lang ako medyo talagang in-expose ko sa public. Pero matatrace ko kung kailan yung una. Dahil nga pag diabetic at saka may chronic kidney disease, usually nangangati yung balat ng pasyente. So, dahil nangangati yung balat niya lagi, tapos ang mahal lagi ng mga lotions, mga ointments, so sinaliksik, meron akong nakasama, si Kaed, kasama ng aming healing group, naalam siya sa ilang mga halamang gamot. Sabi niya, ay Helen, mahusay ito. So from there, kung ano man yung maririnig mo, aaralin mo pa ng mas malalim. At gumawa nga ako nung unang-una yung Alagaw Skin Salve. Yung Alagaw Skin Salve na yon, Alagaw, oo. Eh, yung Alagaw na yan, nasa kalye lang yan, di natin iniintindi. Tama. Samantalang napakahusay niyan para sa balat, masarap pang kainin, tapos ng collagen, ng pag-form ng collagen ng katawan. So, nanghihingi lang ako ng alagaw hanggang ngayon sa mga kapitbahay at saka sa kalye para gawin ko yung mga gamot na yan. At ang dami-daming natulungan sa mga sakit na sa balat tulad ng mga psoriasis, pangangate, insect bites, sugat, lahat-lahat. With the powers, of course, ng coconut oil. Yan, talagang champion tayo ng coconut oil. Coconut oil. Tapos ang tatay ko nung nabubuhay pa, laging nadadry ang eyes niya dahil matanda na siya. Yun, di ba yung mga nabibili sa butika, parang inano pa yun yung diniscontinue dahil yata masama sa mata. So may binibili akong isang natural na pamatak sa mata na ang mahal naman, ganyang kaliit, 400 yata. Sige, yung mga, ganyang kaliit, 400. Sabi ko, aralin ko nga dahil naalala ko merong isang matanda noong 5 years ago na gumagawa ng eye preparation na ang ginamit ay mayana. Pero matanda na yun, hindi ko na nakausap yun. Sinaliksik ko na lang, dahil alam ko nagustuhan ko yung mayana na yun. Sinaliksik ko na lang ang properties ng mayana at paano gumawa ng eye drops. So hanggang ngayon, ang dami natutulungan ng mga kaibigan natin ginagamit yung eye drops ng mayana. Ang mayana, napakadaling patubuin.
At kung alam lang natin kung ano pa mga pwedeng gamit niya, nandiyan sa garden natin, maituturo natin kung ano-ano pa ang mga pwedeng gawin ng mayana sa iba't ibang kondisyon ng ating katawan. Yan ba yung ano? Yung dalawa na yun na maalala ko. Purple at green, Iba-iba, gano'n. Oo. maraming kulay yan. Yun, oo. Very, ano siya, ornamental, di ba? Pero ang ganda-ganda niyan. May mga collectors pa niyan eh. Pero napakagandang gamot sa iba't ibang klaseng sakit. Talaga. Sa mga nasusugatan o yung napipilay, pinapantapal yan. Tapal, yes. Tama. Pag masakit ang ulo, tapal din. So pa kasi iba-ibang kulay. So parang meron kang garland. Diba? Fashion pa rin tayo, tita girl. Okay, so ang sagot sa tanong, which works? Ang una mong sinagot, ni-research ko pa kung sino ito. Sabi mo, everything can work. Ganun ba yun? Biglang ganun, ano? Kasi talaga pinagbabangga eh. Hindi naman natin dapat pagbanggain. Kailangan maintindihan natin ang prinsipyo or ano yung nangyayari sa katawan habang siya'y paano siya gagaling. Nabasa natin itong si Wallace Wattles. Actually, una yan yung The Science of Getting Rich eh. Yung Oo nga, pagkakayaman. pero also healing yata. Ano? Wattles. Oh. Wattles. So, yan yung unang sumikat sa kanya. Pero 1908 na to, 1908 yata itong si Wallace Wattles eh. Tapos, ang second book niya, itong The Science of Being Well. Okay. So, diniscuss niya kung ano yung nangyayari sa katawan at para tayo magiging malusog. No? So, sa ang kanyang nakakawindang na proposition is everything can work. Dahil it is the body, yung principle of health in man, yun yung talagang pinanggagalingan yun talaga ang nagpapagaling sa tao. Kaya kung ano man ang ibigay mong remedy, whatever it is, allopathic, naturopathic, o energy, whatever it is, kung ikaw ay naniniwala at nakikita mo ang buti nito at naniniwala ka sa magiging buti nito sa iyong katawan, ang katawan mo mismo ang magpapagaling sa iyo. Kaya si Ate Guy na walang himala, Tama. ang himala ay nasa ating puso. Yun yata ang ibig niyang sabihin. Hindi galing So sa it is- taas at labas. Galing sa loob. Kailangan That lamang, is it. i-isip. May tunay na Manage, paniniwala. i-strengthen, itap, ganun. Tama. Kasi yung life principle, which is the energy, the source, the universe, or God, di ba? Which is us also. Ang composition niya ay composition natin. At yung siya, na energy na tayo, ay binuo ang principle of health or kung papaano gagana ang wellness sa katawan ng isang tao. Yan ang kaya nga binanggit mo yung susunod yata mong slide, kinote mo. Yes, sir. Ibang klase ito. Dalawang boyfriend ko pa. Ito yung una kong boyfriend eh. May dalawa pa akong boyfriend dyan. Susunod. Si Tesla at si Yan. Einstein. Si Einstein. Dami mong friends. Di ba, papogi? Okay. Sabi ni Tesla, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Kasi ang dami ko na naging tanong eh. Hindi lang dahil sa tungkol sa wellness eh. Ang dami ko na naging tanong sa buhay. Sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi lang yung health din. Yan ang sabi niya. Ganun din sinabi ni paring Albert, everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. And this is not philosophy. This is physics. So lahat ng mga inaral ko, although nagmumukhang folkloric, hindi na iban ko ang science. Hindi ko sinasabing expert ako o naintindihan ko ng buong buo itong dalawang to at saka yung sina Hegel, sina Emerson. Pinakialaman ko rin yan eh.
sina Hegel, sina Emerson, at saka yung mga 1908, 1918, at saka 1924 na mga philosophers, mga scientists natin, and physicists. Kahit paano binasa ko sila para maintindihan ko kung ano ang buhay. More or less, hindi naman maintindihan, magka-idea ako. Di ba? Para malaman natin paano i-tackle. Di ba? Kasi gusto natin masaya, di ba? So, ang isang at least pinanghawakan ko, hindi naman natin sinasabing paniwalaan ng lahat. Ang pinanghawakan ko, everything is energy, frequency, and vibration. Because the source, the form or the substance of the source, it's our source, di ba? Is in the form of energy, frequency, and vibration. So, sa lahat ng aspeto ng buhay, kung titignan natin, tama nga si Tesla yata, no? Kung titignan natin in terms of energy, frequency, and vibration, marami tayong masasagot na mga katanungan. At in the course of trying to hold on to this belief and applying it to various aspects of my life, including itong health and wellness na pinag-uusapan natin, mukhang merong katotohanan and it is working for me. Nakikita ko kung ano ang ibig niyang sabihin sa practical level. Kaya yung pinadala mong picture, yun ang kasunod eh. Ito, no? Yay! Yes. Since everything is energy and sabi nga, everything can work. So everything can heal. Kaya maintindihan natin yung iba't ibang mga folkloric, ancient na mga pamamaraan and even our allopathic na pamamaraan dahil lahat yan ay kayang itap o gawing active ang principle of health ng isang tao kung ito man ay dormant. Sun, araw grabe, libre, araw-araw dumilitaw. Andyan yung gamot sa araw. Tubig, grabe kung malalaman lang natin kung gaano ang power ng tubig into storing information, mag-store ng mga communication, ng frequency, andyan sa tubig. Kung i-google nyo si Emoto, tingnan nyo, yun ang pinakasikat lang eh. Oo. Tama. Kaya lang Namatay na. Pinakasikat yun, Emoto, pero napakalalim pa ng pag-aaral kung ano, Diyos ko, kung ano ang powers ng tubig. Kaya pala sa buong mundo at sa buong galaxy, ay sa buong universe, kaya pala maraming tubig. Di ba? Plants, andyan yung plant properties. Animals, ang anthroposophy, hindi lang plants ang pinaaral kung ano ang mga pwedeng gawing gamot, even animals. Halimbawa katulad ng langgam, mga hantik, grabe. Pag tinincture natin ng hantik, syempre dadasal muna tayo dahil mamamatay sila. Pero ang daming magagamot Talaga. ng tincture ng hantik. So chemicals, yan sa pharma natin, di ba? Yan ang ginagamit. Organic substances, inorganic substances, and doon sa energetic aspects, sounds, frequencies. Not only that, emotions. Pagmamahal ay gamot. Ang pakikipagkaibigan ay gamot. Ngitian mo ang isang tao, gamot na sa kanya yan. Tama. At sa iyo rin. At sa iyo rin. Eksakto. Sabay yun. Yuk. Thoughts. Sabi nga, yung kanina sabi ting everything can work. Everything can work and everything can heal. Pero yung thought mo dapat ang unang mag-uutos sa'yo na this is going to work for you. Otherwise, hindi mo mautusan ng principle ng health ng katawan mo kung hindi mo uunahin sa iyong pag-iisip. Because thought is your primal energy and your primal frequency. Words. Sound din yan eh. Words can kill and words can heal. Well, yes. We know that. We know that. Kaya wag natin. Salita lang yan. Huwag yung seryoson. Hindi, mahalaga ang ating sinasabi. Yun na nga kay Emoto, di ba? Kami nag-experiment ni Girlie noon. Talaga? Nagluto siya ng kanin. Oo. Kalahati nilagay sa isang bote, kalahati sa isang bote. Seal.
Yung isa, Mm. nilagyan niya sa labas ng love. Yung isa, nalagay ng I hate you. Tapos araw-araw, hate, hate, hate. Ano talaga? Ako naman, skeptical ako eh. yung hate, 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 after a few days, ang rami ng mold, ang raming ganun. Yung isa, wala. Ay, sabi ko nga, Naging rice wine. isipin Rice mo, ano wine. lang yan. In theory, parang walang point. Can you imagine, if words can do that sa kanin, ay lalo na sa taong may damdamin, may correct. puso, may isip. Kaya ang isang prinsipyo ko gayon to avoid cabin fever. Sabi ko kay Girlie, yung isang quotation na naalala ko from somewhere na bago ka magsalita, kung magsasalita ka, siguraduhin mong your words are superior to your silence. Mabuti pa. Yes. Kung Tama. sabihin mo rin ay makakasakit, makakagulo, ay it's really I think people underestimate the power of words. And it's not just yung content niya, may energy yan eh. Sabi nga kay Energy kasi Glenn, siya. hindi lang sinasabi ba, your tone, yung tono mo. Isa pa, oo. Not the word, but the attitude, the tone. Tama. Diba? And even yung yung mismong sound na ba. Nakalimutan ko lang yung isang discipline sa anthroposophy yun eh. Ba. Oh. Ba. That means nurturing, baby, bahay. Yung pala pinagalingan ng mga salita. Ba. Ba is ba. This is the ito yung gesture. The sound is ba. Pero yun ay nurturing. Kaya marami palang words na ba ay nurturing. Baby. Baby. Bahay. 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 Diba? Marami, makikita mo, madami yan. Merong discipline sa anthroposophy yan. Na kaya words and even sounds ay napaka, powerful. Powerful. Galing eh. Yes. So, wag nating gawin nating exclusive na ang pagpapagaling ay doon sa halamang gamot o pharmaceutical na gamot o doktor o mangkepweng. Ikaw mismo ay manggagamot eh. Kung naiintindihan mo kung ano yung access mo, yung access natin bilang mga karaniwang tao, may papakita ako sa inyo. Nasaan yung ating yung araw? Araw-araw araw kami ng tubig. Tigit-tigisa kami. Energized water yon. Oo. So, araw-araw sa bubong, meron kaming ganito na pinapaarawan. Okay? Laki, oo. Oo. Marami, tigit-tigisa kami, may pangalan kami, ayan o. Tapos, inumin namin yan. Dahil energized water yan. Ang energized water, bibigyan ka ng life energy. Life energy. Frequency na nagbibigay ng life force sa iyo. At hindi yan hula-hula dahil if you are also into dowsing and yung ginagamit na yung Bowie's life force, i-douse mo, i-pendulum mo, that is another energetic tool. I-pendulum mo yung tubig na galing sa gripo o kaya galing sa mineral water, makikita mo na mas mababa. Kapag binabad mo na, mas tataas ang kanyang life force. Talaga? Iinumin pa natin yan. Papasok ngayon doon yung life force. Gisisigla ka. Gagaling ka. Libre yun. Naalala ko tuloy. Buhay ka na ba nung si Johnny Midnight ay Toning. Yung Midnight, yung Toning. toning sa water. Oo. Pyramid, di ba? Hindi naman, parang inaano lang niya. May pyramid din yun. May pyramid na sinusuot pa nga eh. Pinagtatawanan siya, di ba? Totoo yun. Merong science doon. Tingnan lang din natin yung science. Huwag natin i-judge. Bawal ng judgmental, di ba? Huwag basta-basta i-judge. Tingnan natin yung science doon. Kaya nga sabi ni Tesla, si Tesla na nga yun eh. Think energy, think frequency and sound.
you will understand if you want to understand the universe. Bago tayo matapos mamaya, meron akong ituturo kung paano mag-energize ng water para meron naman tayong practical takeaway sa kanila. Tama. Oh. Pero anuhin muna natin yung ang haba ng listahan mo kung ano-ano mga practices no? Para pumili ka kung papaliwanag mo. Rami no? Diba? Ayan, current practices. No? Yeah, current practices. Ay, nagdoble yung varying degrees of success. Okay. Game. Pumili ka na lang kung alin ang gusto mong mas elaborate. Yung mga hindi masyadong sikat, okay, para magkaroon ng konting awareness doon sa iba. Rife, yung isa dyan, mga acupuncture, alam na natin yan mga ganyan. Yung bioresonance, at saka yung Rife frequency, the fourth, yung third orgone energy, okay? The fourth Rife frequency. Tapos sa gitna, yung pang-apat sa gitna, bioresonance. Yan yung mga inaaral ko na, sinisimulan kong aralin ngayon na malaki na so far nagiging tulong din sa amin, sa araw-araw naming pinagdaraanan. Dahil yan ay frequency-based healing. Na mismong sound at saka frequency generator, depende sa sakit, ay magge-generate ka ng frequency, remote pa ha. Ito, pipili ako isa, yung Rife frequency. Ang principle niya, lahat tayo kasi may frequency signature. Okay? May frequency signature. Ang isang bacteria, may isang signature, frequency signature siya. May isang klase siyang frequency. Kapag pag yan ay binangga mo sa isang frequency, na kasing taas niya, pareho niya ng frequency, mawawasak yan. The same way na yung soprano, pag kumanta, nababasag yung baso. Tama. Yung wine glass. So that can kill bacteria, pathogens, etc. just by using frequency and frequency generator. Science din yan dahil ang energy, merong tinatawag na entanglement or interaction niya na kapag binangga mo opposite, nag-neutralize. Pero kapag yung love, frequency of love, na meron ding sariling signature yan, kapag merong love tapos sinaluha mo pa ng isang love, nag-expand naman. So dalawa ang healing sa frequency. In-neutralize mo, like killing like pathogens and bacteria and viruses, and enhancing the healing energies of the body. Yan ang Rife frequency. May gusto lang isingit dito, Helen, kasi isa na sa ating nag-text. Si Luz Biminda Obaña Mexica. Kilala mo ba siya? Hindi. Hindi, parang hindi. Sinusuportan yung punto mo. Herbal medicine must be taken with caution. Use one where you felt better. Try first. Inaral ko po kung ano yung nakakagaling sa akin at yun ang lagi kong gagamitin, like many herbal oil akong ginagamit sa aking medicine cabinet. At as the years pass, nadagdagan siyempre ang naging tulong. Kayo na whole point naman ng science, observe, test, evaluate. The same thing, yes. You go deeper, ano ba yan talaga, no? Same so thing. make sure that at least once a year, meron ka physical check-up pa rin. Pero sa binabahagi niyo raw, sabi niya ni Madam Helen ang tawag siya. I think this is the reason why the oil I am using does the job on me. And everything can heal with prayers and mindset. Thank you. Yes. Prayers. So anong Tama po yun na Ma'am Liz Biminda. Tama po. Ganun po ang pamamaraan. At yung pamamaraan na yan, pwede natin gawin lahat yan. Hindi huwag tayo matakot na kailangan merong talaga tayong kakaibang kaalaman bago natin ma-achieve yung ganoong finding out what works for us. What can work for us. Nag-respond agad si May Cinco. Sabi niya, susundin ko na yung yung exposing the water to the sun, dagdagan ng energy. Sa araw. Okay. Sabi pa nga ng iba kasi pag naarawan, wag inumin, baka sumakit ang tiyan, di ba? Hindi totoo yun. Teka, sandali yung afo. Mahilig akong uminom ng cold water. Cold water. Actually, sabi ko nga sa inyo, wala naman talagang tunay na masama. Sa bagay. Gusto ko, ilalabas ko lang.
Okay. Sige, lalabas mo na yan. Okay. Yung aso tumatahol. Okay. Sa Okay. okay. Ano yung gusto mong mamaya i-demonstrate mo, no? May tanong si Oo, mamaya May, meron pang isang. Si May pala, Helen. Sa May. experience mo sa pag-aalaga ng asawa mo, paano mo binabalanse ng modern at ancient healing? Ayun, dinala. Oo, hindi mo matatanggal talaga lalo na sa ganoong yung advanced stage. Hindi mo talaga pwedeng talikuran ang allopathic o yung modern medicine dahil sila talaga nakakapagbigay ng kagyat na intervention na para maiwasan na siya ay madisgrasya ng mabilis, di ba? At nakakatulong sa pag-sustain ng lakas para may pagkakataon pa tayong pagalingin ng pasyente. Kaya yung pagbabalanse, aralin lang natin kung ano yung makakabuti. Pero ang isa din, no, ang isang gusto ko lang word sa atin na mga direresetahan ng gamot, aralin din natin yung mga gamot na binibigay sa atin na nirereseta. Kasi makikita nyo doon kung ano yung mga side effects, di ba? Ano yung minsan kasi may magkakaroon siya ng panibagong sakit, akala mo may sakit na naman pala siya. Yung pala, side effect pala ng gamot. Para may tanong din natin sa mga doktor kung ano pa yung pwede nilang ibigay para maiwasan yung mga side effects na yun. Aralin din natin. Makialam din tayo. Hayaan mo na magalit sila. Pero makialam tayo dahil buhay yan ang ating mahal sa buhay. Tapos, yung kapag hindi natin pwedeng tanongin sa doktor, pwede ko bang gawin na kasama itong herbal medicine? Hindi sila papayag. Ayaw nila. Usually, marami sa kanila hindi papayag. Merong mga bukas na ang isip. Marami na rin bukas ang isip. Pero marami dyan hindi papayag. Pero ikaw, nasa ang pag-aaral kung paano tayo makakasiguro na yung ating pharmaceutical medicine na binibigay sa mahal sa buhay ay hindi tunay na magko-conflict doon sa properties o yung lakas naman ng herbal medicine na ating binibigay. Halimbawa, yung mga ganito ayaw kong masyadong pakialaman yung mga maintenance dahil sinasabi merong mga namamatay dahil tinigil ang maintenance o lumalala. Pero at the same time, kung talagang very calculated yung ang pamamaraan, like my mother, for 8 years already, hindi na siya nagtitake ng hypertensive maintenance. Before, sabi niya, may maintenance siya, tapos dagdag ng dose, tapos masama rin pakiramdam niya. So may ginawa akong protocol na ginamit lang ang inihaw na bawang for 1 month. And after that, hindi na siya nag-maintenance hanggang ngayon, 8 years na. Wow. At mas maganda ang pakiramdam niya. Nawala yung parang sinasabi niya bigat. Ganon. Pero marami ka makakaaway. Kasi nung tinigil yung maintenance ng nanay ko, sabi nila, ano ka ba naman, pati ba naman ang nanay mo sasama mo dyan sa kalokohan mo. Pagsapalaran mo, parang gano'n. Kaya medyo mahirap. Sa lahat ng katulad ng iba pang pakikibaka, ganito rin yun. Okay. May pala, si Glo Melencio. Hi, Glo. Helen, mas effective ba sa water energizing under the sun kung sa clay pot ko papaarawan? Yung bornay. Pwede. Actually, maganda dahil may magandang earth frequency din yon. Pwedeng glass. Huwag lang plastic. Okay. Kasi syempre, yung heat, magli-leach yung plastic doon sa tubig. Ngayon, maganda yon. Kahit yung mainit pa, usually pag sobrang init ngayon, di ba, pag binaba mo na yung water mo, ilagay mo na yung tsaa mo doon. Magiging tsaa na siya na masarap. Mainit na. Si Daisy Leones naman, sabi niya, there is also what you call long distance healing, sending positive energy to somebody who is sick. Sa bagay, remind lang sa mga nakikinig, request naman, send your energy sa kay attorney na ngayon dialysis. Kahit paano, kahit hindi malinaw sa inyo, mas magaling makakatulong yan. Mararamdaman niya yon pag sinabi niyong mahal niyo siya kahit di niyo siya kilala.
Ayun, tama. Yung remote, alam niyo ganito ha. Una ko nakilala si Girlie, di ko pa siya kilala noon. Na-dengue ang anak ko noon eh. Tumawag siya sa akin, nirefer siya ng isang kaibigan din. Nag-remote healing siya doon sa anak ko na nasa hospital, nasa St. Luke's. Ano tawag mo doon, Girlie? Yung pumapasok ka sa loob ng katawan. Ano na lang, body talk. Bakit talk? Okay. Body talk. Ayun. So, si Girlie yung una kong naranasan na first hand na nag-remote healing na na-involve ang aking buong pamilya. Hindi ko malilimutan yun, Girlie. Maraming salamat. Ewan ko nga kung maalala mo pa yon. Pero hindi ko malilimutan yon. Pero ang remote healing, yan yung tinatawag ni Einstein na quantum Physics. entanglement na dahil lahat tayo ay magkakaugnay, kaya lahat tayo ay magkakonekta, kahit ganong kalayo yung gusto mong maapektuhan, basta meron kang something that relates to that person, either a picture or a name, because name is energy, di ba? Letters are energy. At para sa mga mangkukulam, buhok, di ba? At kung ano-ano pa. Actually, yung pangkukulam ay remote, quantum entanglement din. Nag-iba lang ang intention. Negative ang intention ng pangkukulam, pero yung positive intention, remote healing. Yung ref frequency na sinasabi ko sa inyo, isang makina yon na talagang pinag-ipunan ko para makatulong-tulong sa aming araw-araw na challenges. Nag-generate siya ng frequency, tapos meron siyang isang kinakabit na remote na parang clamp. Ilagay mo lang doon yung kuko ng pasyente kahit nasa kabilang panig siya ng mundo. Kung anong frequency ang pinapadala mo doon sa kuko, yung epekto nun, na healing effect nun, makakarating sa kanya. Talaga? Yan ay meron ng intervention ng makina. Pero iba yung talagang merong powers ng remote healing using, yung remote healing, yung energy. Yeah, yung buong Tama yun. ng energy science, talagang palalim ng palalim ang ating... Malalim. Scientific yon, si Einstein, quantum entanglement ang tawag. May mabigat na tanong dito, Helen, paano kaya ito? Sabi niya, Cortez. paano sa COVID virus? Sabi ni Vic Cortez, may paraan ba na magamot holistically, herbal? What is your experience or ideas about that? Yung high frequency is nagde-develop sila ng frequency for COVID. COVID is a virus, di ba? Yeah. Meron lang siya kakaiba yatang lakas, kaya parang ganyan. Either lakas niya bilang pansarili o lakas na kinreate natin bilang lipunan. Ano pa yan? Contestable pa yan. Pero kung paano natin dapat iatake ang paglaban sa virus, o kahit energetically, kahit pharmaceutically, ganoon din natin dapat tinitignan kung paano natin i-develop ang panggagamot sa COVID virus. Kaya hopefully, itong what we have now dito sa frequency generator ay makatulong dahil hindi pa nila masyadong na-develop yung tungkol sa COVID dahil biglaan nga yan. Pero the same way, kung wala pa yung mga ganyan, prayers, huwag nating kalimutan na totoo yung pagdadasal natin. Kung talaga sabay-sabay lang tayo malakas ang ating pagdarasal, panlaban sa virus yon, di ba? Because COVID is still a virus eh. Ganoon natin dapat tignan eh. Virus pa rin yan. At marami na tayong nakilalang virus in our past history. Tama. Kailangan natin makita kung paano parang atake sa kanya na mabilis siyang dissipate. Pero hindi ko tinatanggal dito ang position ko, hindi ko tinatanggal na kalakhan ng lakas ng COVID ay nilikha natin kung paano tayo natakot at paano natin siya binigyan ng lakas bilang lipunan.
Sa bagay sa kwento ni Ines Fernandez last time at nung nabasa namin recently, kwento rin pala ng asawa niyang si Jonas. Jonas. So marami silang mga ginamit, acupuncture, VCO, exposure sa sun. Pero ang laking bagay sa kanilang talagang really prayers and faith, At nalaman na lang namin pagkatapos nung interview kay Ines na nagpadasal pa siya kung kani-kanino. Again, mahirap mo namang sabihin ito ang dahilan, yan ang dahilan. Pero lahat ng mga yon together may epekto. Kasi nga, ang whole point is lalo na sa isang bagay na bago't hindi natin ganap na nauunawaan, basta wala namang malinaw na harm o danger or what, nakatulong talaga kasi not only the intentions at saka hindi na physical ang intervention, it's really energy, nagpapadala tayo ng energy, generate sa iba't nag-gather at ipino-focus natin sa paggaling ng ating tinutulungan, Kaya tama. Kaya the more na may alam tayo na kung ano-ano pwede natin gawin, okay lang na maging weird na tayo. Gawin natin ang lahat ng kaya natin. Basta at least alam natin may mga options tayo, di ba? At least mas marami tayong pwedeng gawin kaysa kaunti lang yung alam natin pwedeng gawin. Tayo ang magiging new normal. Ang tingin nila yung abnormal. Sabi ko nga, abnormal means above normal. Normal. Naman. Beyond, hindi lang yung napaka-physical. There's a reality much bigger than na-capture pa even with the best science. So it doesn't mean na anti-science tayo. Parang whole idea ng science. Science, the spirit of science is nagdi-discover yan, nagpe-test, chine-check ulit. So you don't parang dismiss prematurely na wala na yan, walang mangyari yan. Bihira kasi yung sigurado na tayong mali. Pero yung mag-explore ng bago, kasama na yan ng scientific and spirit to explore and discover new things. Sabi ni Helen, Nino? meron kaming taga-Albay sa Daraga. O mamaya bibigyan natin yung Sabi message niya, nakikinig siya ngayon, sabi niya sa dami na-research mo na at na-test mo na, ikaw gumawa ng isang gamot sa COVID-19 para sa iyo na daw makuha yung 10 million ni Duterte. 50 million na kaya? Sina? O sige. 50 million na. Oo. Pagtulungan natin, diba? Laking tulong yan. Sa totoo lang yung suob ng Cebu, di ba? Pinag-awayan na yan kahapon. Oo. Alam mo, makakatulong talaga yung suob na yan eh. Sa totoo lang. Diba? Kaya galit na galit si Goberno, tapos biglang dismiss din na masama yan, ganito, ganyan. Sana lang, ang prayer ko lang sa sanang attitude natin lahat, kung nag-work yung suob sa Cebu at iba't iba pa mga probinsya natin, sa halip na tignan agad na ito mangyayari dyan, etc. Bakit hindi natin puntahan at i-observe paano siya naging effective sa mga taong ito? Sa halip na i-dismiss natin na it is pseudoscience or it will not help, baka ganyan, ganito. Hula din lang lahat yan eh. Maging interesado tayo sana, kahit yung siyensya, kahit yung ating mga, yung mga physicians, organizations, ganyan. Kung meron lang isang committee sila doon na magiging very interested doon sa mga practices that work, di ba? And tapos i-develop nila into a more accessible, modern, and enhance pa nila yung pamamaraan. Maganda sana, di ba? So, pero may maganda sa pagsusuot. Yung scientific attitude. Hindi yung sabihin mong, I am the expert, believe me. May authority na yun. Kundi rather, anong nangyari? Unang-una, observation. Anong epekto? Then, beyond that, bakit? And then afterwards, testing natin uli. Yun ang scientific spirit na correct. Di ba kung outrightly super out of this world at harmful, i-check natin sapagkat wala namang, hindi lang sa walang mawawala, makaka-discover tayo ng, at lalo na kung ang attitude natin ay complementariness, hindi naman parang palitan lahat yan, no? Sabi ni Evelyn, daw niya yung ginagawa mong energizing. Ang tatay Pacro niya ang nagturo sa kanya. No, si Evelyn sa Tracia, sa kanyang farm. Hindi lang iniinom, pati yun na rin ang pinapaligo nila. Yun daw ang turo ng tatay niya.
Ganyan. Tama po yun. Yun ang ancient Pag yung thinking. mga apo, ganun din ang practice ni Evelyn. By the Very way, good. mag-English lang ako because bigla akong nakita. May mga Deborah Ruiz Wall is watching from Australia. Oh no! No Pilipina split! naman siya, so baka naintindihan niya yung Eh, ating... pero yung iba Okay. nahirapan sila. Nahihirapan raw yung iba. But anyway, sorry I'm na lang. sorry. Okay, we will somehow, diba? So nasa na tayo ngayon? Sunod na lang. Nagtaka Where ako we dito are. sa slides mo na ito, Helen. Ano bang ibig sabihin nito? Where are we? Where are we? Where we are? Where we are. Oh. Kasi 'di ba ang dami niyan, ang daming nangyari sa amin, yung challenges, research and all. So where we are now, kami na mag-asawa, nasaan kami ngayon? Una, ang isang maganda, I believe no, na yung yung ganyan, yung kalagayan namin, isa to sa paraan ng paghihil. Yung kalagayan namin, bakit ako nagkaroon ng asawang may sakit? Mhm. Or bakit siya nagkaroon ng asawang masyadong pinapakialaman ng lahat para makahanap ng gamot. Ganun. So lahat ng mga pangyayari sa buhay, ang tingin ko ay merong purpose. May gift sa akin yung sakit ng asawa ko o pagkakaroon ng asawa na may sakit. Lahat ng relasyon sa buhay, kayo bilang kaibigan ko, mga anak ko, lahat ng lahat ng dynamics ng mga relasyon may dahilan at yan tingin ko ay galing sa dinesisyon na natin with our free will bago pa tayo nabuhay dito sa mundong ibabaw. Kaya ang challenge natin is makita kung ano ang gift ng lahat ng kinalalagyan natin. Kasi kung matatanggap natin na ganyan yan, pinili natin ito, merong dahilan ito at niyayakap natin ang dahilan, mas nawawala yung resentment at saka yung negative na pagtingin sa lahat ng mga ganitong pangyayari. Wala yung victim mentality, wala yung resentment, wala yung pagsisisi, lahat. Nire-recognize natin at ina-appreciate natin ang nangyayari as we are and where we are right now. And that is part of healing. And the gift of all this is I was able to create products Yes. na talagang araw-araw ang dami talagang nagte-text sa akin, nagme-message pa paano natulungan ang lahat ng maraming mga tao dito sa lahat ng mga pinaggagawa. Ito, paiyano ko lang. Okay? Ayan o. Ganyan na siya kadami. Oo. Wow! Oh, si Girlie, order nga ng isang pakete niya kung ano-ano eh. Oo. Ganyan na siya. Araw-araw parang merong inspiration na darating na na gagawin. Pero hindi pa nga, actually ito harapan lang to dahil ang tunay na nasa likod ng, ito ancient healing products yan. Yan yung naging negosyo ko na tuloy dahil yan yung lumitaw from all this. Pero ito ay pangharap lamang. Dahil ang isang tunay na gusto kong gawin, yung mga kaunting nalalaman ko doon sa panggagamot at saka yung mga pwede pa nating kunin na mga eksperto sa panggagamot na meron tayong access na hindi tayo kailangan gumastos, na pwede nating itanim, na pwede nating sabihin sa kanila na paarawan lang, na pwede nating sabihin na knowledge lang awareness. May turo ulit natin, balikan natin yung Sa Japan. dating pamamaraan. Let us be reminded that all these things binigay sa atin ng Diyos ang milyon-milyon at isang pamamaraan para tayo ay gumaling. Kailangan lang malaman natin kung paano natin gagamitin. Kaya itong nagkataon nga dahil itong month na to, magsisimula na ako ng vlog. Sige. Ng YouTube vlog. Saka maganda para ituturo natin, tama ka, Mga slides. Ida-demo. Halimbawa, ang dami, 5 taon nang merong lagi nagtatanong sa akin na paano nga ba yung hypertension hyperacidity magagamot using calamansi? Oo. Ako, every time magme-message ako, itatype ko. Bakit hindi lahat ng yan ay i-demo ko sa isang vlog? Tama. At makapagturo pa ng iba,
makapag-share pa ng iba at makapag-imbita pa ng iba't ibang mga tao na pwede magturo sa atin ng mga ganitong kaalaman. Both mga professional from our modern medicine practitioners and our ancient healing practitioners. Ay, ganda niya. Naku, sana Mm. maging inspirasyon ito ngayon para mangyari na ito. At tutulong kami Talagang- para yung reinforcing literature dyan. Maliban sa demo, marunong ako mag-design at pagnadahin ang slides mo. Sige! Yes! Okay, tama. Academy. Ay, by the way, i-greet rin natin ang isa pang Pinay Galing sa Japan. galing sa Nagoya, Japan. Virgie Hi! Ishikara is watching. Hi, Virgie! 20 Hi! Filipino migrant center doon na tumutulong. Galing-galing. Hello! Kung saan-saan. Okay, winding up na tayo kasi marami pang ibang didiscusin. Last slide ni Helen. Ito yung inspirational call sa ating lahat. Bago yung inspirational quote, sandali lang para meron tayong takeaway na practical, ha? Yung energized water. Okay? Gumagalaw, ayan. Sandali lang ito. Okay lang. Tama. Funnel. Kumuha kayo ng funnel. Pwedeng plastic na ganyan, putulin. Kumuha kayo ng mga bato-bato. O kaya ako may crystal, may bato, may marbles, di ba? Lagyan nyo ng straw. Okay? Lagyan nyo ng straw. Ayan o. Dikitan ng straw. Okay. Tapos, ilagay sa isang pitchel. Okay. Nakikita ba? Oo, pero ibaba mo ng konti. Yan, tama. Okay. Okay. Tapos, kumuha kayo ng isa pag ng tubig. Iyan nyo lang. Ay, sorry. Kasi tinanggal ko eh. Sige. Ayan. Sumarekwa ng ating sistema. Oh, through the panel. Mm. Dun sa picture. Ayan na. Okay. Lagyan nyo to. Hayaan yung tumulo doon sa kabilang pitchel. Okay. Andun yung mga bato-bato sa loob, ha? Ay, yung bato. Okay. Okay? Ay, sorry. Ayan, may mga bato doon. Parang filter siya. Okay. So, gawin mo yan ng mga ilang beses. Doon ulit, palit. Oo, palit. Yan. Tapos yan. Ilang beses. Okay? Pag ginawa mo yon, magiging energized water siya. Yung energize. Are you there? Ayan. Ayan. Oo. Magiging energized water siya. And it is measurable. Parang ang minimimik niya ay yung tubig na sa sapa, sa river, Okay. kumaano sa bato-bato. Actually, it energizes the water. Yung gusto ng mga river stones, ano? Ganun. No? Oo, yan. Okay. So, ganun lang, picture lang. Ilang salin lang. Siguro 3 hanggang 6. Mararamdaman nyo rin yung tubig, tatamis, ang daling inumin. And it is measurable. Na-energize siya. Kaya yung life force na nakukuha natin from energized water, papasok sa katawan natin at malaki ang magagawa sa ating katawan. Yan, meron pa tayong isang additional practical advice maliban sa Sun exposing to the energy. sun and energizing the water. Ito naman through stones, no? Mm-mm. So, okay yung last mo. Bilis-bilis natin. Ano na lang, oras na? 13 minutes na lang. Ha? Okay. 4:30 na? Oo. 17. Okay. Yan. So, ang parang natin is i-empower ulit natin yung sarili natin. Buhay natin to buhay to ng mahal natin sa buhay. Tapos i-appreciate natin kung ano yung support system sa paligid natin, sa ating lipunan. Pero i-appreciate din natin yung ating kaalaman ng noong araw pa na it worked for our ancestors for the longest time. Bakit kinalimutan, hindi natin alam. Kailangan ulit ma-remind tayo. Sabi nila kung magiging conspiracy theorist ka, kasi itong mga ancient na kaalaman, walang negosyo. Kaya talaga hindi rin i-encourage. Pero kahit sana sa ating gobyerno, yung 10 halamang gamot natigil na ng panahon ni Xavier, hindi na nadagdagan. Yung binigyan ng basbas ng ating DOH na halamang gamot, samantalang milyon, ilang daan libo, kundi milyong mga halamang gamot ang mga pwede nating i-explore dahil ang biodiversity ng Pilipinas ay napakayaman. Kaya, yung sana pati ang ating pamahalaan ng ating DOH, ituloy lang
yung pagpapadami pa ng ng pagbabasbas ng maraming mga gawing official ang mga halamang gamot at magbigay ng kaalaman kung paano natin ipoprocess sa bahay at paano natin i-apply ang application ng mga halamang gamot para makinabang ang ating lipunan ng ating mga mamamayan. Lalo na yung mga healers sa mga katutubong tribo. Nandyan pa yan and willing naman silang mag-share. Sabi mo nga, kombinasyon ngayon na yung explanation nila, which might belong to another language, isipin na iba, masyadong mystical, masyadong esoteric, na pwede naman i-translate yan into language na accessible, yung mga nag-iisip ng more rational, analytical. Yes. I think maganda yung spirit point mo ni Helena. Huwag ho natin pagbanggain ito sapagkat pwede yung magkatulungan. Posibleng may mga contradiction paminsan-minsan, including dahil sa business interest, saka even intellectual framework. Pero we need all the help we can get and all the wisdom we can tap. Mahalaking bagay po yun. Ma-compile natin. Tapos sana magkaroon ng movement. Malaking bagay yan. So, i-create natin yung access natin sa healing. Halimbawa, kung alam mo na rin lang naman na ang atsuete ay pwede palang pantapal sa bukol at yung pwedeng panggamot sa sugat, magtanim ka na sa bakuran mo, kaya magtanim ka na sa paso mo. Tama. Create the structure so that you can have the access. Para kung kailangan mo, naandyan na. Pag-aralan mo paano gumawa ng tincture, pwede ko ituro yan. Pag-aral ka kung paano gumawa ng mga salves, pwede natin gawin yan. Pag nagawa yung yung bag ko, marami akong i-demonstrate kung paano gagawin ito. Okay, we look forward to Helen's blog, Ancient Healing. Subscribe, like. Okay. Maraming kailangan babalik ka, may isa pa tayong session in the future. Sige. Tapos apply. With what we have right now in the past, i-apply natin yung what we have today and what we see in the future. Pero ang magdedetermine talaga niyan, yung feelings natin. Huwag nating sabihin na ang feelings ay feelings lang. Because ang tunay na nagbibigay sa atin ng tamang desisyon ay ang ating pakiramdam. Kung talagang makikinig lang ulit tayo sa ating puso, makikinig lang ulit tayo sa kung anong binibigay sa atin ng kung kanino man tayo nagdadasal. Diba? Kung nakikinig lang ulit tayo, mabibigyan tayo ng inspirasyon na gumawa, mag-create, at desisyonan kung ano ang pwede natin gawin para sa sarili natin. Makinig ulit tayo sa ating katawan para malaman natin kung ano yung nag-work sa atin. Diba? Hindi yung kung ano sabi, itong tinake, dapat ito mangyayari. Hindi, makinig ka sa iyong katawan. Ano nangyari? Did you feel better? Ano yung nangyari? Diba? Kasama yan sa pag-aaral mo. Listen to your body. And most important, hindi lang yung physical body pakinggan mo kung anong naramdaman mo. Listen, makinig ka uli, kumonekta ka uli sa yung kaluluwa. Diba? Naging masaya ka ba? Tingin mo ba talagang ito yon? Ito ba yung nag-expand ka ba? Diba? And beyond our soul, connect to our source. Diba? Kasi yan tayo galing at tayo yan. Tama. Yan ang ating talagang, kaya yung the word na source, yan ang source natin. Wala tayong ibang pupuntahan at babalikan. Wala tayong ibang tatanungin. Di ba? Wala tayong ibang tahanan, kundi ang ating source. Ang ating Panginoon, ang ating universe, ang ating divine energy. Yan. Hindi na natin maikakaila yan. Maraming salamat, Len. Ngayon, bago tayo magtapos, meron pa tayong ilang minuto. Kasi nga, nangyari dyan, ang tawag nun, nagtawag ako sa iba, magpadala naman kanyang mga inyong dagdag dito habang kami nagdi-discuss. Ang isa namin talaga dyang suki na, yung binanggit kanina ni Girlie na si Len Magallanes dyan sa Daraga Albay. Siya lang ang sumagot. Paano alagaan ang sarili at asawa? Sabi niya, panatilihing malakas ang ating pangangatawan. Pinakita pa yung kanyang exercises. Diba? Exercise, healthy food, organic na gulay, at alisin ang masasamang bisyo. At sabi niya, may tanim siyang serpentina, insulin plant at lagundi. Hindi lang para sa sarili niya. Pwede raw kahit sino sa subdivision kumuha.
Except sabi niya, pwede mo humingi ng permiso, minsan raw naubusan ng dahon. Kasi itong huli ang interesting. Sabi niya, nakakahiya pero sabi naman niyo, magsabi ng totoo. Sabi niya, alam naman kami, hindi yung isa'y aalagaan yung isa. Kami may gender aware kami, kaya bahala kami sa bawat isa. Pero kung isa'y nangangailangan, di tutulungan mo. Hindi yung parang babae lang mag-aalaga sa lalaki o lalaki mag-aalaga sa ano. I mean, although in your case talagang mas laki ng cargo sa iyo ngayon because of the condition ng husband mo. Kaya sinabi nga niya, at least yung husband niya, sabi niya, except pagluluto, okay naman ginagawa lahat ng iba. Kaya, at sino mang masama ang pakiramdam, sintido mo naman na yun ang mag-aalaga yung isa. At maging practical, sabi nga niya, kung sabi mo masyadong lumabas, di wag masyadong lumabas, gumamit ng mask, may distancing. Ang huli ang interesting, sabi niya nga, nung kinasal kami, sabi ng pare, magsama sa hirap at ginhawa, in sickness and in health, to love and to cherish until death do us part. So, sabi niya, panindigan, promise. Sabi ko, promise. Kaya ka rin, sabi niya, mag-share si Gary ng isang slide rin, nang pakuha kami ng picture kanina pa. Sabi niya, practice na ng asawa. May nabasa kaming libro na every morning may savers. 7 years na natin ginagawa yan. Kahit mga 30, may konting silence muna. Tapos affirmation sa bawat isa. Love you. Mahal mo pa ba ako? Etc. Salamat at tayo magkasama sa buhay na ito. Energy yan. Tawag doon, magbubulahan. Tama na rin yun. Tapos ano yung binivisualize? Kanina nga pinag-usapan namin, tama-tama sinabi mo, Helen, yung visualization. Ba't hindi nga tayo gumawa ng e-book or materials na i-share natin ang ating natutunan para yung iba, libre naman yan, trabahuin lang natin ng maayos. Basta hango talaga sa karanasan at pinag-aralan. And then pasok yung exercise. Ayan na nga siya. Nag-post pa pero nakatingin sa akin sa camera yung exercise. Kalimasado yan. Kalimasado. Hindi niya alam. Opening your consciousness from the ground up to the universe. Tapos mafe-feel mo talaga na nagbabibrate yung buong katawan mo. Kaya yung exercise, hindi lang for shaping your body, but also thanking everything from the soil, the water, the wind, the earth. Kahit paanong sabihin, all these elements are important to us. Without it, we won't be alive. Kaya yung exercise, kasama lahat yan. Tapos sa huli na lang, for those who want to read, kahit konti, and then who to write. Ay nako, Helen, read, maybe you don't have to read except reread na lang source. Write. Pagtulungan natin yan. Pagtulungan natin. Kasi malaking bagay yan, no? Okay, nako. 4:27 na. 3 minutes na lang. Ang dami nagpapasalamat. Marami nagpapasalamat. Marami ka ng fans. Sabi nila, yung mga slides daw, paano nila ma-access. Tapos yung mga practical tips. Sabi namin, iyan na nga, magbablog na nga si Helen. Magbablog na nga ako. At hintayin niya. E-book, suporta dyan. Thank you. Tapos pagdasal niyo asawa ko, ha? Please send your healing energy. Yes. Please. Si Wijan Reyes, asawa ko. Sana, let's all pray na gumaling na siya. Importante na i-post natin yung buong pangalan niya. Tapos, protocol ko, we have to give his birthday. Wag lang i-scam ng mga Thank you. Pero kasi the frequency has to be tuned into the birth year. Yes. And that's how the healing progresses. Kasi kahit hindi nila kilala si Wijon, basta't na-focus na nila yung energy, sending it through you, pwede ikaw ang proxy . Kahit hindi ka nila makita, ako makilala, basta't alam nila ikaw, si Helen, they're sending it to you, then it goes and expands to the whole family. Si Wilfredo, ipapost natin, Wilfredo Emmanuel Juan Escobar Reyes, born December 23, 1962. Yay! Okay.
Okay, maraming salamat. Thank you. Final words, Girlie. Ano pa ba naman ang pagmamahal sa isa't isa, ang pinakamabisang pagpapalusog at pagpapagaling. Kasi yan talaga, hanggang ngayon, buhay pa ang iyong minamahal dahil lubos mong minahal siya at minahal ka rin. Kaya yun ang bumubuhay sa atin. Tama. So, dyan po, with that last loving thought, And Thank you. for gratitude. being Thank around. you. Imagine, nagdadialysis na nga siya. Di Biro ba po pa? nyo, Oo. talagang believe naman kay Helen. Pinaunlakan pa rin tayo. Maraming salamat po. Thank you. Paalala po, Tuesday naman, may kwentuhan uli, iba pa ang guest, si Tinatchak ang host. And then, after that Friday, kami uli ang hosting na natin. Baka may follow-up tayong discussion pa rin dito sa healing. At maraming salamat, Helen, at binuksan mo ang aming daigdig sa marami pang dapat matuklasan. Thank you. Mula Thank you Roma, very sabi much. ni Charito Basa, salamat po. Kasi hindi ba may sakit din ang kanyang minamahal. At kaya Nagkakwentuhan nga kami niyan. tandaan nila ang mga susunod pang pagpapagamot. Kaya sabi ko, sige, makinig ka ngayon kay Helen at makikita mo sa dami ng bundok na inaakyat mo at nakakatawid. Ano pa? Pareho kami, Anicha. Oo. Sige. Mm. Okay po. Okay, ma'am. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Paalam. Salamat. 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 And for the last time, and for the last time, maraming salamat at paalam sa inyong lahat. Maraming salamat sa pakikinig sa kwentuhan, sa inyong mga comments, mga pinadala at special thanks sa ating very special guest, very generous guest, very wise guest, Yes. very loving guest, si Helen Alejo Reyes. Maraming salamat. Bye. Thank you. Okay, thank you. Ano yung Bye-bye. bating Pilipino Bating Pilipino ni Bayani Fernando. sa puso? Salamat po. Bye-bye. Bye. Ito po ay recorded, so actually it can be replayed in case you missed it. Yeah. So you Talaga? pwede. Oo. Whether dun sa channel ng CISO o dun sa Or- mga nag-watch party. So I-share ko sa mga hindi nakapanood. I-check nyo. It can be. Sabi ni Ben Haiko, Hi, Ben! people there, all around. Mga kaibigan, sina May, sina... Mga bistro, Ang galing, seven- galing. Tutlo. Sige. Teacher. Okay. Bye-bye. Keep well. Bye, love you. Safe. Sige. Salamat.